Rizala, magandang umaga sa inyong lahat. Hindi ito Encantadia, pero gaya ng mga sangre, may misyon din tayo ngayon. Susuriin natin ang isang talumpati na hindi lang basta formal, ngunit makabago at malapit sa puso. Ito ang commencement speech ni Cara David sa MSU IIT. Ako nga pala si Justin Carpo. Sino ka? Isang bangga mo pa, makikilala mo ako. Si Mackineret D. Mendoza. Anita Maxmin. Anita Maxmin. Uy, umuulan. Saan ka ba nakatingin? What's the best OPM intro? And why is it Blue Sky by Hate? Alam niyo po, minsan lang po ako tumatanggap ng mga commencement exercises gig. Ang hirap kasi, Diyos ko Lord. Para sa akin kasi, isa sa mga pinakamahirap na speeches ay yung graduation speeches. Bakit? Because we are expected to give words of wisdom kahit minsan pakiramdam ko kulang pa ako sa wisdom. We are expected to hold your attention kahit alam ko namang 3 seconds na lang ang attention span ng mga kabataan ngayon. So please, mga bes, kapit ng kaya ha? Wala akong natutulog. Okay lang? Okay lang? Huwag niyo ako ilaglag ngayon. Wala akong natutulog ha? Okay. And lastly, we are expected to give you a roadmap on how to navigate the so-called real world. Kahit sa totoo lang, marami na hindi real o totoo sa mundong ito. Katulad ng manloloko ng mga ex niyo. Diba? Sakit. Yung mga matamis sa salita ng mga ex niyo, hindi na real yung mga yan. Sino nakarelate? But seriously, I am 51 years old, kahit ako ang 35. Charot or rather, chares. Sorry po, baka mapasya naman ako ng mga ibang fans dyan. Wala na kasi masyukra eh. Ang pahayag ay mula sa isang graduation ceremony. Isang formal na okasyon kung saan inaasahan itong seryoso at mataas na antas ang talumpati. Ngunit, sa halip na tradisyonal, pinili ni Cara David ang isang mas makabago at personal na paraan ng pagkikipag-usap. Ginamit niya ang mga salitang charot at bes. Nagbigay rin siya ng hugot tungkol sa mga ex. Binanggit pa ang chares at syukla mula sa Pinoy Big Brother. Layunin niyang maging relatable sa mga kabataan. Pinaramdam sa mga graduates na nauunawaan niya ang kanilang pinagdaraanan. Hindi lang bilang isang estudyante, kundi bilang tao. Uy! Kapansin-pansin sa talumpating ito ang kombinasyon ng formal at informal na rehistro. Sa isang banda, ginamit niya ang formal na tono sa paghahatid ng aral at pagpapahalaga sa edukasyon. Sa kabilang banda, gumamit siya ng informal na wika, mga salitang karaniwang ginagamit sa social media, sa mga barkada o sa usapang kabataan. Ang ganitong paggamit ng wika ay nagpapakita ng variety ng Filipino bilang buhay at dinamikong wika. Hindi niya ipinilit ang lalim ng bokabularyo. Sa halip, ginamit niya ang karaniwang salita upang may parating ang malalim na mensahe. Dahil sa ganitong estilo ng pananalita, mas naging mabisang tagapagdala ng mensahe si Cara David. Nagsalita siya bilang siya, walang masyadong filter, kaya mas tumaas pa ang epekto ng kanyang mensahe dahil damang-dama ito ng mga audience. Ang mga estudyante ay nakinig, natawa, at na-feel nilang sila ay nauunawaan. Dahil hindi lang siya nagsalita sa harap nila bilang professional o journalist, kundi bilang isang ate, isang kapwa at isang tao. Nakasanayan na ng mga maraming Pilipino na ang mga ganitong okasyon gaya ng graduation ay kailangan maging seryoso. Na kapag may nagsabing magbibigay sila ng talumpati, inaasahan na agad na ito'y puno ng lalim, tahimik ang audience at may formal na tono. Sa huli, pinakita ni Cara David na ang wika, gaano man kasimple ay maaaring magbigay ng lakas, connection at pag-asa. Ang tanong, kapag ikaw ang magsalita, pipiliin mo bang marinig o maunawahan? Maganda ang pakinggan, maramdaman ng iba. Nakikinig ba sila sa'yo dahil formal ka o dahil tunay ka? Dahil ang wika, kapag ginamit ng totoo, may kapangyarihang mag-ugnay ng puso sa puso. Ang tunay na talumpati, hindi lang maganda, dapat makatao.